Yo guys, what is up? This is Toro and welcome back dito sa ating channel. So for today, what we are going to talk about is another play-to-earn game, and this project is called Valley of Guardians. So before we start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice because I am not a financial advisor. Also, hindi ako affiliated dito sa project na pag-uusapan natin. And hindi rin sila self-registered. And lastly, syempre, do your own research before doing anything na related sa crypto. Kasi anything that is related in crypto is risky. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Valley of Guardians. So yun guys, ito yung kanilang mismong main website, valleyofguardians.xyz. Of course, lahat ng links natin is iiwan ko na lang sa ating description box. As you can see, meron ako ditong 14,000 GC. So ano nga ba yung GC na to? So yung GC na to, ito yung mismong gagamitin natin pang summon ng mga guardians dito. And ways to earn dito is through leaderboard. So as you can see, meron dito nakalagay, when you purchase a guardian or guardian coins, no, a portion of the USDT will be allocated to the prize pool, which will be distributed among the top 100 players in the damage and chart rankings. As you can see, ito yung ating top 5 in damage and chart. So meron silang iba't ibang damage points and syempre yung points dito sa chart. So yung chart dito, hindi ko sure kung para saan yung chart na leaderboard and yung top damage. So yung top damage, of course, ibig sabihin pa nito is syempre yung damage dun sa boss. And mind you guys, first time ko pa lang din itatry yung mismong game nila, kaya sabay natin itong ma-experience. So by the way guys, nung sumali ako dito, around mga 4 days ago na ata, medyo matagal, late ko lang nagawa yung video, is meron silang mga quest na pwede mong gawin tapos makaka-earn ka ng GC. So yung ibang GC ko is galing doon sa kanilang quest. So isa-isayin natin, as you can see, ito yung mismong button for battle. So syempre hindi pa tayo makaka-battle right now kasi wala pa tayong mismong warrior. So next is yung leaderboard. And as you can see, meron silang prize pool na 4,200 right now. I think nung mga nakaraan, sobrang baba lang yan. Ngayon, mataas-taas na siya, no? As you can see. And nakalagay naman dito, guys, kung ano yung estimated na price na makuha mo. Depende doon sa leaderboard. So, for example, you're in top 15. So, si Rivas Blockchain, nasa top 15 siya. Meron siyang 6,250 GC and 25.66 US dollars doon sa current prize pool. Pero syempre, pwede yan tumaas pag tumataas din yung prize pool natin. And syempre, mas maraming sumasali dito. So, current season nga pala natin ngayon is season 1. So, next guys is yung Guardian chart. So, I'm not sure kung ano meaning itong Guardian chart, no? Pero ang taas ng prizes dito. I think, depende to doon sa mismong magiging mga summon na Guardians mo. Pero, yun nga, hindi ko pa sure to. And titignan na natin mamaya kung mag-move up ako sa aking leaderboard or sa position ko. Kasi right now, wala pa akong points and damage kasi nga mag-umpisa pa lang ako dito. So, next guys is yung quest. As you can see, meron silang 3 quests dito, no? Na categories. One is yung daily quest, next is yung weekly quest, and then yung social quest. So, pwede mong gawin lahat yan para maka-earn ka ng GC. And at the same time, yung GC na to, ito nga yung gagamitin natin pang summon ng mga guardians natin dito sa Valley of Guardians. So, syempre, I suggest gawin nyo lahat yan para, syempre, parang free-to-play nang yung mangyayari sa inyo dito. Pero if ever gusto nyo mag-invest, papakita ko rin sa inyo. So, before that, move tayo dito sa inventory. As you can see, wala pa ako. So, pwede tayo pumunta sa shop, which is yung next natin na button. Yan. So, sa shop natin, meron tayong iba't iba ditong parang box or parang mga chest. As you can see, common box natin is nagkakahalaga ng 1,000 GC. Yung basic box is 3,000. Yung premium box is 5,000. Meron din tayong Guardian Coins Pass, Guardian Chart Pass, and Premium. So, active yung Premium ko kasi sponsored no mismong project yung Premium ko. So, for disclosure lang, no, meron akong Premium dito. And I think yung presyo nito is 10,000 GC. And yung GC natin guys, ito siya. So, pag click mo itong buy GC, makikita mo dito kung magkano yung GC. So, 10,000 GC is 50 US dollars. So, meaning yung premium pass na binigay nila sa akin is worth 50 USDT. And at the same time, meron din sila ditong starter packs, which is, I think, bago lang to kasi wala to last time. So, ito guys, so meron sila 100 USDT, meron kang 10,000 GC, and 1 Legendary Guardian, tapos 1 Mythic Guardian. I think, masyado siyang, I think medyo mura na siya, no? Para sa akin. And yun nga, depende naman sa inyo kung mag-invest kayo or gagawin nyo yung mga quest para makasummon kayo. Pero yun, move on tayo sa mismong pag-summon. Punta tayo sa kanilang shop. Tapos guys, ito magsa-summon tayo. Ang gagawin ko dito guys, puro ano lang, puro common box lang i-open natin. Kasi mas gusto ko yung mas marami tayong chances kaysa dito sa, for example, ito, 5,000. Medyo mataas naman yung chances ng
legendary. Tapos, wala ditong common and uncommon. Ang pinakamababa dito is rare, which is 40%. So, 20% common. Pero kung may budget kayo, maganda rin to guys, itong premium box. Parang medyo maganda-ganda na yung ano niya, yung probability niya para sa akin. Pero yun nga, ang gawin ko na lang kasi dito, more on common box. Pero gusto mo, try na lang natin, or gusto nyo, try na lang natin. Isang premium box, so 5,000 GC to. Tapos, open tayo ng remaining natin na, I think 9,000 tayo matitira, no? 9,000 for common box. So, try natin. So, open box natin, 1,000 GC. So, opening, mag-open na rin siya agad. And ito yung makagiging animation nila kung ano yung makukuha natin. So, ayan guys, medyo swerte, no? Kasi rare ata to. Ayan. So, X muna natin kasi gusto munang i-open lahat. So, open ulit tayo. So, I think medyo swerte-swerte tayo, no? And, depende ata sa rarity, guys, kung ilang attack. As you can see, 3 per day yung attacks nito. And yung cooldown, guys, hindi ko pa sure. So, check na lang natin mamaya kapag naka-attack na tayo. So, open ko lang, guys, yung mga box natin, tapos balikan ko kayo. So yun guys, no, last summon natin to for common box, tapos move on tayo dun sa premium box. So as you can see, medyo minalas na tayo nung huli, puro uncommon and common na tayo. So yan, try natin itong premium box kung medyo swerte yun tayo. So sana swerte, no, 10% mythic, 20% legendary, kahit ano dun sa dalawa. Sana, wag lang sana rare kasi masyadong, sana nag-common box na lang ako kung rare, no, kasi 5 common box yung pwede mong open dito. Yan, as you can see guys, no. Yun, swerte tayo guys, naka-isang legendary tayo. Isang legendary. So, move on tayo doon sa ating inventory. So, check natin. So, as you can see, meron tayo dito, iba't ibang rarity. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 common, 1 uncommon, 4 rare, and 1 legendary. So, guys, sa legendary, mas marami siyang attacks per day. So, 5. Sa rare, 3. Sa uncommon, 2. Sa common, 1 naman. So, try natin. Punta tayo sa battle. Tapos na tayo sa world boss. So, right now, world boss pa lang pwede natin gawin. Dungeon nila is coming soon pa lang. Ayan, so kasi hindi pa siya pwede. So, punta tayo sa world boss. Tapos, ayan, so kasi attack natin tong boss. So, I'm not sure kung pwede mong i-select. So, ayan, pwede mong i-select lahat, guys. So, ayan, so meron tayong, ito to. Ilan ba yung ano natin lahat? So, sakto guys, 10. So, meron tayong 10. So, attack natin to. Ayan, so legendary natin. Nakaka-create siya ng 1,100 damage. So, total damage natin sa ating 10 Guardians is 4,800. So, leaderboard guys, syempre, aangat ako dyan ng konti kasi nagkaroon tayong damage. Pero attack pa ulit tayo. Tapusin natin yung attack ng lahat ng ating Guardians. Ayan, so as you can see, no? And nga pala guys, dahil naka-premium ako, parang double damage yung ano ko, yung mismo mga ano ko dito. Damage. And guys, pakita ko ulit sa inyo yung kanilang Guardian Premium Pass, which is sinabi ko na meron ako ngayon na activated. So, meron akong 2,000 Guardian coins na earning, 2 times chart points from boxes, tapos 2 times damage sa world boss, tapos 2 times Guardian shards earning. So, yan. So, guys, as you can see, meron tayong GC na nakuha dito, 416, tapos 5.6 sa GS. So, pwede mong i-roll to, i-reroll, pwede mong ulit gamitin pang summon. Pero yun nga, balik ulit tayo sa battle para makita natin kung ilan yung total damage natin for this day. So, attack lang natin to lahat, guys. And so, as you can see, no, medyo hindi siya nagkakalayo kahit hindi na umaatake yung common ko. So, worth it naman yung premium para sa akin. No? Lalo na kung sobrang ganda ng mga rarity na makuha mo sa premium kasi parang yung mismong damage ko, ang nagdadala lang talaga is yung mga high rarity. Pero yung mga low rarity, hindi ko masyadong nararamdaman. So yun guys, tapos na tayo attack date sa world boss. So meron tayong total damage for today na 58k. So syempre magpapatong dyan. So hindi naman siya naka per day. So papatong dyan sa next day natin. Papatong dyan yung mismong makukuha natin ng mga tawag dito, damage. So yung ano nito, yung parang reset, hindi ko pa sure kung kailan siya nag-reset na oras. Pero yun nga, check natin yung leaderboard kung saan na ako napunta. So yun guys, as you can see, meron na akong total of 14.7k. So I'm not sure no bakit 14.7k pero 58k dapat yan eh. So refresh natin para makita natin. So I'm not sure no, pero nakalagay dito, ang total damage ko is 58.9. Pero nung pumunta ako guys sa leaderboard, ang naka-record lang dito is yung 14.7. Tapos pag nag-attack now, hindi na ako pwedeng mag-attack kasi nga lahat ng Guardians ko is naka-attack na, as you can see dito sa aking inventory. So may cooldown siya, as you can see, nag-reset to ng
8 a.m. to guys, no? If I'm not mistaken. Kasi ang oras right now is 1:38. Tapos meron siyang 6 hours and 20 minutes. So yun, every 8 a.m. nag-reset tayo. So pwede tayong umatak ng every 8 a.m. Pwede mong tapusin agad siya for the day. Tapos pwede mo na siyang iwanan. Tapos balikan mo na lang ulit kinabukasan. So yun, sayang nga kasi around 4 days ago ko pa to nasalihan. So hindi ko agad nagamit and na-atake. So medyo sayang kasi mas makakaakyat sana tayo sa leaderboard agad-agad. Pero yun nga, tatry nating humabol. Meron pala tayong mga quest dito natira. Gagawin ko yung mga quest, tapos magsasaman ulit ako. Pero yun nga, babalitaan ko na lang kayo sa next video ko or baka mag-post na lang ako. So honestly, no, para sa akin, maganda naman siya. Sobrang simple na nung gameplay niya and palo-palo lang siya. Panikaiba lang nito sa 2021 and 2022 na mga palo-palo is hindi shared yung earnings natin. So dito, earnings and via leaderboard yung ating earnings. So yun guys, that's it for Valley of Guardians, no? I think mag-update na lang ako dito via posting, siguro sa Twitter, sa FB, sa Telegram, at sa iba ko pang socials. Kaya make sure naka-follow kayo doon. And also, meron din akong TikTok account. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!